Magandang gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung naghahanap ka ng kwentong hindi mo basta-basta malilimutan, isang kwentong kakapit sa balat mo hanggang sa panaginip, nasa tamang lugar ka. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Creepy Tambayan, kung saan ang dilim ay may sariling kwento. Ngayong gabi, isang kwento mula sa ating taga-subaybay na si Angela ang ibabahagi ko. Isang kwentong bumabagabag pa rin sa kanyang alaala. Ito ang kwento ng Sa Likod ng Bahay, ang Itim na Baboy. May baryong nasa gitna ng kagubatan, sa gilid ng paanan ng bundok, tahimik, mapayapa, at simple ang pamumuhay. Doon lumaki si Eliza, isang dalagang dalisay, tahimik, at mapagmasid. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may isang lihim ang baryo na pilit nilang kinakalimutan. Tuwing hating gabi, maririnig ang langit-ngit ng mga sanga, ang mahinang yabag sa putik, at ang malalim na ungol ng isang hayop, isang itim na baboy, dambuhala. Matulis ang mga ngipin, mapula ang mga mata. Hindi ito basta baboy, dahil hindi ito naaaksidente. Hindi rin ito natutukan kahit kailan. Kilala na ito ng mga matatanda. Sabi ni Lola Tersing, hindi yan hayop, tao yan sa umaga. At ang pinakakilabot, kung sasaktan mo raw ang baboy, kinabukasan ay may taong sugatan sa likod ng bahay mo. Nag-umpisa ang lahat ng gabing umuulan. Wala sa sarili si Eliza, matagal na siyang nakakaramdam ng kakaiba. Parang may matang laging nakatingin kahit wala namang tao. Minsan, habang naliligo siya sa poso, may humimas daw sa binti niya. Akala niya'y hangin. Pero may latay sa kanyang balat, parang kalmot. At doon niya narinig sa unang pagkakataon ang himig ng isang hayop. Pamilyar na tunog ngunit isa pa ding palaisipan. Sa dilim, may kumikilos sa damuhan. Sa gilid ng mata niya, nakita niya ito. Isang dambuhalang itim na baboy, nakatitig sa kanya, basang-basa ng ulan, parang tao kung tumingin. Hindi siya nakagalaw. Parang kinadena ang katawan niya sa takot. Kinabukasan, ang tiyuhin niyang si Mang Celso ay natagpo ang duguan sa likod ng kanilang bahay. May malalalim na sugat sa kanyang likod at hita, parang kagat. Wala raw siyang maalala, pero ang huli niyang sinabi bago mawalan ng malay. Sinundan ako ng baboy. Humihinga yon sa batok ko. Nagulat ang buong baryo. At sa kabila ng takot, nagdesisyon ang mga kalalakihan na magbantay tuwing gabi. Bit-bit ang mga sibat, baril at kutsilyo, sinubukan nilang hanapin ang baboy. Pero bawat isa sa kanila nagkakasakit, nilalagnat, binabangungot. Isang gabi, nakita pa raw ni Carlo, ang kabataan sa baryo, na ang baboy ay nakangiti. Isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang panaginip, may nakita si Eliza. Isang lalaki, nakahubad sa gitna ng gubat, tinadtad ng sugat ang katawan. Pero sa kanyang mga mata, nandoon ang galit. Parang may hinahanap, parang may hinahabol. Nagising si Eliza sa sarili niyang sigaw. At sa ilalim ng kanyang kama, may naiwan, butil ng putik, may amoy ng basang hayop. Kinausap niya si Lola Tersing kinabukasan. Dito inamin ng matanda ang matagal nang itinatago. May lalaking isinumpa dito, Eliza, si Domeng. Nilapastangan niya ang babae ng kapitan noon. Pinarusahan siya ng mga albularyo. Ginawang baboy sa gabi, tao sa umaga. Pero hindi na siya bumalik sa pagiging tao. Nawala, hindi na nakita muli. Hanggang ngayon, dagdag ni Lola, naghahanap siya. At ang kinikilala niyang tagapagmana ay ikaw. Isang gabi, nagdesisyon si Eliza na wakasan ang sumpa. Kumuha siya ng itak, nilagyan ng asin at mga dasal. Tinungo niya ang bukid, kung saan huling nakita ang itim na baboy. Doon niya ito hinarap. Namumula ang mata nito, naglalaway. Pero sa halip na umatake, lumuhod ito. Tumingin sa kanya, parang may nagmamakaawa sa loob ng hayop. Domeng? Tanong niya sa takot. Umuungol ito. Parang umiiyak. Hindi niya kaya. Sa halip na saktan, hinawakan niya ito sa noo. At sa mismong hawak na iyon,
Nawala ang baboy. Parang usok na binura ng hangin. Pero pag-uwi niya, kinabukasan may nakita si Eliza sa salamin, isang maliit na marka sa kanyang leeg. Parang kagat. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Laging may humahaplos sa kanya sa gabi. Laging may putik sa ilalim ng kama. At ang mga bata sa baryo, may bagong kwento. May babaeng gumagala sa gabi, hubad, putikan, parang baboy maglakad. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako muli si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kung saan ang dilim ay hindi basta dilim at ang tahimik na gabi ay may kinikimkim. Kung kayo'y may sariling kwento ng kababalaghan, isend lamang sa tambayancreepy@gmail.com. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa susunod na kwento, paalam mga katambay.